Good morning sa inyong lahat dyan na nasa KYMC and welcome sa ating Sunday service sa second Sunday ng Lent. And today, makipagbukas tayo ng Bible sa Aklat ng Mateo, chapter 4, verse 1 hanggang 11. And bilang paggalang sa salita ng Panginoon, lahat kayo na nasa simbahan ay tayo kayong lahat at basahin natin ang salita ng Panginoon. Ito ang sabi sa verse 1, Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, ngunit sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay alalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, bibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayos ka Satanas sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Pagkatapos iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Langit tayo. Ama namin sa langit muli, inihiling namin Panginoon ang gabay ng iyong banal na Espiritu upang marinig Panginoon, magkaroon ng liwanag sa amin ng mga salita Panginoon na aming pag-aaralan Panginoon ngayong araw na ito. Nawa, Panginoon, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay mabuksan ang puso at isip, Panginoon, ng bawat isa upang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa maraming gawa ni Satanas, Panginoon, dito sa mundong ito. At linisin ang aming mga kaisipan sa maraming kasinungalingan, Panginoon, na maaari niyang itanim sa amin gamit yung mga salitang ito, Panginoon, na aming mapag-aaralan. Nawa, Panginoon, ikaw lang mapapurihan, madakila at maitaas sa pagpapahayag at gawain sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, mga kapatid, ngayon ay tutunghayan natin itong patungkol sa Great Deceiver, yung pinaka pinaka mataas na manlilinlang dito sa sanlibutan na ito. No. Noon pa man, kumikilos na siya. Hanggang ngayon, siya talaga yung pinakakalaban ng tao. Siya talaga yung hari ng sanlibutan. Siya yung hari na naghahari sa buong sanlibutan. Gusto niyang siya yung maging hari ng lahat. Siya yung pinakamaging hari or maging makapangyarihan sa lahat. Sa tao, sa panahon ngayon, sa lahat ng kaharian, and even sa time, nitong panahon ni Jesus, nang dumating siya sa mundo, gusto ng dyablo na pagharian lahat. Siya yung pinakamatinding enemy ng tao. And ngayon, tutunghayan natin yung patungkol kay Jesus. So, nang si Jesus ay, yun nga, nagkatawang tao dito sa lupa, kasama sa pinakamatinding battle na labanan niya, itong temptation na ito sa wilderness. So sabi dito sa verse 1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno, siya ay nag-fasting, no?
doon sa ilang sa loob ng 40 araw, 40 days. So, napaka-famous nitong 40 days fasting na ito ni Jesus Christ. Dahil marami ding mga tao sa panahon ngayon, even them, dinisib nila yung sarili nila saying na kapag fasting sila in the same way na nakapag-fasting si Jesus Christ ng 40 days. Meron pa nga yan yung kay Apollo Kibuloy, di ba? Nag-fasting daw siya ng 40 days and 40 nights. Kaya daw kapag lumalapit ka sa Kanya, makararamdaman mo daw yung presensya ng Diyos, mapapaluhod ka daw, ganyan-ganyan, etc. etc. Which is, hindi naging maganda yung naidulot sa Kanya. Naging siya daw yung anointed Son of God. Anyway, yun nga, nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days and 40 nights. Kahit siya'y gutom na gutom, sabi dito, sa araw na iyon. So, knowing all of that, kapag nag-fasting ka na lahat talaga ng temptation, lahat, even yung pagkain, yun yung pinakamatinding temptation pag nakapasting ka, lahat talaga ng temptation pwedeng dumating sa'yo dahil napaka-weak ng yung laman. But, fasting is also a way to strengthen yourself spiritually. So, mas mataas yung temptation ng diablo or mas mataas yung pag-atake ng diablo kapag yung tao ay nagpe-prayer and nagpa-fasting. Diba? Kagaya nga ng topic natin last Sunday, we are praying. So, mga bahagi ng topic natin, we are praying and we are fasting para sa ating misyon. Ngayong mga panahon na ito, marami yung nagpe-pray and nagpa-fasting para sa bago dumating yung Holy Week. So, yun nga, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. So, the first question is about sa pagkain. Tinetempt ni Satan si Jesus Christ knowing na kailangan niya ng, kumbaga, yung need sa pagkain is napakataas ng temptation dahil sa fasting niya. Sabi ni Satan sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. But the first question, the real first question is yung identity ni Jesus Christ. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Yun yung gustong questionin ni Satanas sa kanya. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Nais i-deceive ni Satan si Jesus Christ about doon sa pagiging Messiah niya, about doon sa pagiging Christ niya, about doon sa pagiging Savior niya. Kung siya nga ang anak ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, talagang napaka yung wise thinking, yung knowledge ni Jesus Christ, even sa scripture at that time, is napakalalim at napakaganda. Dahil hindi niya hinayaan na sumunod siya. Kasi ganun ang tao madalas kapag tinempt ka, kapag may temptation, kapag nagwo-work yung deceiver, lagi tayong nagre-response in a way na parang meron tayong kailangang patunayan. Di ba? Parang, yan, panalo si Lord dahil ginawa niyang tinapay yung bato. That's not how God works all the time. Tandaan niyo yan. Hindi sa ganyang paraan nakukuha yung pagkapanalo. Hindi kailangan sumunod yung Diyos kay Satanas para lang mapatunayan yung kanyang kapangyarihan, para lang mapatunayan yung kanyang kayang gawin. Kaya sabi ni Jesus Christ dito, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Hindi lamang sa pagkain nabubuhay. Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ dito, hindi lang sa laman nabubuhay ang tao. Hindi lang dyan sa mga bagay na yan nagiging mahalaga yung buhay ng tao. Hindi lang yan yung nagbibigay halaga, hindi lang yan yung dapat pagtuunan ng pansin
ng tao, although parte yan nga ng three basic needs ng tao, di ba? Food, shelter, and clothing. Pero hindi lang yan yung main reason kung bakit nabubuhay yung tao. Sabi niya, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung mapapansin niyo mga kapatid, itong sinabi niya na ito na kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos, ay in the same way, yung salitang nagmula sa bibig ng Diyos nung panahon ni Adan at ni Eva, nang itempt ni Satanas, the same temptation, di ba? Tinempt ni Satanas si Adan at saka si Eva. In the same way, tinetempt ni Satanas si Jesus Christ sa panahon na ito. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Sabi sa Genesis 3, verse 3, ito yung sabi ni Lord, ito yung salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sinabi ni Lord kay Adan at saka ni Eva, sinabi ng Diyos sa amin, huwag naming kakainin ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, kami ay mamamatay. So yun yung salita na nagmula sa bibig ng Diyos na sinabi ni Lord kay Adan at Eva at that time. Pero hindi nila yun binigyang halaga at that time, and natukso nga sila. So, yun yung unang temptation na binigay ni Satanas kay Jesus Christ. Sabi niya, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, pangalawa, nangyari ulit yung temptation. And sabi niya, pagkatapos, dinala ng dyablo sa Jerusalem ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo si Jesus Christ. So, dinala siya doon sa pinakamataas na parte ng templo. Sinabi nito sa kanya, again, kinuwestiyon na naman, Satan is after Jesus Christ's identity. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, magpatihulog ka. Diba? Madalas yan yung atin talaga, yung question na to, yung talaga yung minimend ni Satan sa atin eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kung talagang nananampalataya, kung talagang si Lord yung nagligtas sa'yo, kung talagang yung salvation na tinanggap mo ay totoo kay Jesus. Laging inyong question eh. Even sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Laging yan yung tinitempt ni Satanas. He is always after our identity with God. Kaya nga sa panahon ngayon, no, yung identity natin sa Diyos, sa ibang tao, sa ibang mananampalataya, anong tawag doon? Malabo, blur. Napaka-blur. Bakit? Dahil ang daming identity na nilalagay natin sa ating pagkilala, sa pagkilala natin sa ating sarili, sa Diyos. Napakadaming blur. And minsan itong mga blur na ito yung mga bagay na meron yung mundo na pinaglalaban natin sa ating sarili. Na parang mas mahalaga pa dun sa ginagawa natin sa simbahan, mas mahalaga pa dun sa ginagawa natin para sa simbahan. Di ba? Lalo na kapag nagkakaroon tayo ng paghihirap na nararanasan sa buhay, mas pinapahalagahan natin or mas nasusukat yung identity natin na ito. Bakit hindi tayo magpakalalim sa ating pananampalataya, sa ating paninindigan sa Panginoong Hesus? Sabi niya dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. So, napansin ni Satanas na si Jesus Christ ay nagko-quote ng scripture or nagko-quote ng mga salita na nagmula sa Diyos mismo. So, ginawa ni Satanas, siya din mismo ay nagbigay ng kaliwanagan gamit yung scripture. Ibig sabihin, nagbitaw siya ng katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling
sa kanyang deception. Madalas ito naman talaga yung ugali ibig ng tao, di ba? Nagsasinungaling si Satanas behind, nagbibigay siya ng deception behind the scene, behind sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid. Hindi niya ipinapakita directly yung kanyang temptation sa marami. But he is tempting, he is deceiving people somewhere behind of all the things na nakikita natin sa ating mga mata. Even sa mga pamahalaan, even sa sanlibutan, sa mga nangyayari sa mundo ngayon, di ba? Tulad niyan, merong gera na nangyayari in between Middle East, tumutulong itong US, di ba? There is a war, there is an intention of like, papakita nila about helping this nation, protecting this nation, but there might be a reason behind. Isang reason na parang ito yung talagang dahilan kung bakit nila yung ginagawa. Something that they will not tell the world. Diba? Even sa ating government. How many times yung ating pamahalaan, from noon hanggang sa panahon ngayon, they are working something behind that nobody knows. Diba? Kapag walang umamin, walang kasalanan. Pag walang umamin, walang kasinungalingan na nalalaman ng tao. But we are also perceiving yung mga nangyayari sa reality, kung ano talaga yung nangyayari behind sa mga bagay na ito. So, ito yung time na, yun nga, even si Satan, sabi niya, nag-quote si Jesus Christ ng Scripture. And then, he uses truth. Gumamit din siya ng katotohanan. First, he is working behind. Second, he is also utilizing the truth. Ginagamit niya yung katotohanan. Ginagamit niya yung truth to deceive. Pansinin niyo. Kaya nga, even tayo ay subject sa mga ganitong mga bagay. Sometimes we are trying to portray the truth, but we are one way deceiving, another way deceiving the way we tell this truth para mang-deceive. So, kailangan natin maging careful dyan. Kailangan natin mag-ingat dyan. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Kung mapapansin ninyo, this is the same way he told the truth kay Adam at saka kay Eve. Hindi naman siya nagsinungaling nung sinabi niya dito sa aklat ng Genesis chapter 3, sabi niya, hindi totoo yan, sabi niya. Hindi kayo mamamatay. Pinaliwanag niya lang yung point kung bakit ayaw hayaan ni Lord na kainin nila yung prutas yung bunga ng prutas doon sa gitna ng halamanan. He just explained what will happen. Pero hindi niya sinabi yung buong katotohanan. Sabi niya, sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon ay makakaunawa kayo. Hindi ba yun yung katotohanan? Yun yung katotohanan. Magkakaroon sila ng kaunawaan. Kayo'y magiging parang Diyos. Hindi ba yun din yung totoo? At malalaman ninyo ang mabuti at masama, kagaya ng Diyos, na nalalaman kung ano yung mabuti at masama. Sinabi lang niya yung katotohanan and because of that, hindi na-perceive ni Eva yung buong katotohanan, yung buong magiging effect noon sa identity nila sa Diyos. Dahil ito rin yung tinatry i-deceive ni Satan sa kanila, yung identity nila. They are living under the righteousness of God, under the love of God, and God wants them to be separated from that righteousness, from that love, from that truth, using also yung katotohanan to deceive. Kaya kung papapansin ninyo, sabi doon sa verse 6 doon, sabi niya, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Yung deception nagmula kay Satanas,
But the temptation, yung desire, is nagmula kay Eva at saka doon sa part na si Adan ay na-deceive din. Diba? Yung desire ay nagmula kay Eva. Kaya sa part na to, sabi ni Lord kay Satanas, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, sabi niya, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Hindi niya kailangan subukin ang Diyos para patunayan na siya yung Diyos. Walang kailangan subukin sa Kanya para lang mapatunayan na siya yung Diyos. Lord, kung talagang ikaw ang Diyos, yan ang deception ng maraming tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kung talagang Diyos siya, bakit hindi niya palagalingin yung lahat ng tao na may cancer ngayon? Bakit hinayaan niyang magka-cancer sila? Bakit hindi niya pahintuin yung mga gera at labanan sa panahon ngayon? Bakit hinayaan niya na magkagera sila? Huwag mong subukin ang Diyos. Hindi kailangan ma-deceive, di ba? Maraming tao, even sa pananampalataya, sa panahon noon hanggang ngayon, yung dinisib ng salitang yan. Naniniwala sila dati sa Diyos, pero nung time na gusto nilang subukan ang Diyos, at dahil doon naging patunay sa kanila na hindi daw totoong nag-i-exist yung Diyos dahil hindi yung kayang gawin ng Diyos, na-deceive sila sa kanilang identity, sa kanilang pagkilala sa Diyos. So this is one way of deceiving. This is one way of temptation. Kaya nga sabi ko kanina, when we are praying, sinama ko dun sa fasting ninyo. When you are praying, try not to speak things, diba, behind. Try not to talk about nonsense thoughts, nonsense discussions. Yan yung sabi sa aklat ng James, nagdudulot sa inyo ng mga, anong tawag doon, pagkainggit, nagdudulot sa inyo ng mga pagtatalo-talo. Include this in your fasting. Include the things na yung mga iniisip natin sa inyong mga prayer. Diba? Sa inyong mga panalangin. Kasi wala tayong resolutions. Even how true are they? Even gano'n man yan katotoo. Oo, maganda yan na nalalaman natin. At maganda yan na ituturo lalo na sa inyo. But there's no other way sometimes to change people but to pray for them. Na kumilos si Lord sa kanila. Even si Jesus Christ, He prayed so much. Para sa akin, He prayed so much about Judas. Na wag hayaan, na wag mangyari. Diba? Natangayin siya ng tuluyan ni Satanas. But it happens. Nangyari pa rin kay Judas. Even Jesus Christ, He didn't confronted Judas. Tingin ba natin hindi nalalaman ni Jesus Christ na si Judas ay kumikilos ng palihim? Hindi ba nalalaman ni Jesus Christ na si Judas ay nagtatangkang gumawa ng matinding even deception sa kanyang mga kapatid? Na si Judas ay nagtatangka ng isang bagay na hindi ayon dun sa kalooban ni Jesus Christ. Hindi siya nag-a-agree dun sa gustong gawin ni Jesus Christ, dun sa gustong mangyari ni Jesus Christ. Alam niya yon. But he doesn't need to confront Judas just to prove that God is much more, that yung gustong gawin ng Diyos ay mas tama. Sometimes you need to wait for them. You need to let them be in the power of God. Hayaan natin si Lord yung kumilos sa puso ng bawat isa to convince them of God, to convince them of the truth about God. Diba? And this is the same way, hindi kailangan subukan ni Jesus yung Diyos para mapatunayan kay Satanas na siya nga yung anak ng Diyos, to affect His authority, His identity bilang anak ng Diyos. Yun yung gustong question ni Satanas sa kanya. Kung ikaw ang anak ng Diyos,
na kapag hindi nagawa ng Diyos ito para sa kanya, then it will be proven na hindi nga siya yung anak ng Diyos. He will question his own identity. Or he will question his own, yung pagkaanak niya. Yung pagiging anak niya sa Diyos. Parang ikaw yung anak ng Diyos pero naging sumbat mo pa. Ako nga yung anak ng Diyos pero hindi mo naman to kayang gawin. Hindi yun yung ginawa ni Jesus Christ. Naging response ni Jesus Christ. Kaya mag-ingat tayo sa ganong mga kaisipan. Madalas merong mga same equivalent, same situation, same information, or same knowledge na meron tayong mga ganyang question sa Diyos. Question sa ating mga sarili. Question sa ating pananampalataya. Question even sa loob ng ating mga simbahan. Pagkatapos dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan niya sa mga ito. So tinempt siya ni Satanas and dinala siya sa mas mataas pang lugar, sa isang mataas na bundok at sandaling ipinakita sa kanya yung lahat ng kaharian. Ibig sabihin, pinakita yung lahat ng authority and power and nation na meron sa mundo na naghahari at that time. Mga kapangyarihang under sa kapangyarihan ni Satanas. Sabi niya dito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sabi sa kanya, apakataas na ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at kapangyarihan ng mga ito. Kapangyarihan sa mga ito. Sa ibang mga talata nakasulat, ibinigay na sa akin ang lahat ng ito. Yun yung nakasulat sa ibang talata, sa aklat ng Luke. Ibinigay na sa akin yung lahat ng kapangyarihan na ito, yung lahat ng authority na ito. Kaya sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Nagkaroon ng authority si Satanas sa lahat ng mga ito. Kaya nga, sabi ko sa inyo, siya yung naghahari sa lahat. Siya yung nais maghari sa lahat ng bagay. Even sa panahon ngayon, lahat ng nangyayari sa mundo is under sa influence ni Satanas. Number 1 dyan yung desire ng tao. Even itong mga hari na to, nagkakanya-kanya ng pagtatalo, nagkakanya-kanya ng gera. But they all have the same desire na nilalagay ni Satanas sa kanilang mga puso. Power, fame, riches, di ba? Mga kayamanan sa mundo na makukuha nila, mananakaw nila, mapaghaharian nila, magpapalawak ng kapangyarihan nila. These are all under Satan's temptation. These are all under Satan's manipulation. Even yung mga iniisip nating meron tayo ngayon na pinapahalagahan natin, na nagko-question dun sa identity natin bilang mga mananampalataya, bilang mga followers ni Jesus Christ. Oo, marami tayong pinaghahandaan. Oo, graduate tayo ng maraming pinag-aralan nating mga kurso na yan, di ba? Or oo, nagkaroon tayo ng mga posisyon sa mga company na nagbibigay sa atin ng identity na pwedeng mag-describe na maging pride natin sa ating mga sarili. Kumikita ka ng ganito, kumikita ka ng ganyan, di ba? Hinahalo natin itong mga identity na ito. Oo, marami tayong iniyabang sa sarili natin habang lumalaki tayo. Masyado nating pinahalagaan yung ating mga itsura, masyado nating pinahalagaan yung ating mga katawan that defines our identity bilang mga tao, not bilang mga mananampalataya. But these things questions our identity with Christ, affects our identity with Christ. Naapektuhan niyan yung inyong mga prayer, naapektuhan niyan yung inyong mga paglilingkod, naapektuhan niyan yung inyong mga ministry, yung iba hindi makapagmisyon, hindi makatulong, hindi makapaglingkod, di ba? Kung papahalagaan mo yung iyong itsura, kung papahalagaan mo yung iyong integrity, yung iyong personality, di ba?
Sa mga kumpanya pa lang minsan hindi ka makaharap sa ibang tao kapag ka hindi mo suot yung damit na suot nila na napakaganda. Lagi nilang kino-question yung, yung kasuotan mo, yung physical mo. Lagi silang naglalaitan ng mga sarili nila. And then, pag nasa Christianity ka, dala-dala mo yung mga identity na ito and itatry mong ibagay doon sa loob ng simbahan na para bang nako-question mo yung sarili mo, nako-question ka ng mga tao sa loob, nagkakaroon ka ng judgment na nagmula na mismo sa kaibuturan ng iyong puso. Kaya ang sabi ko nung isang araw, napakahaba ng preaching na yun, yung mga nagagawang mabuti ng iba, nagiging mali sa'yo na para bang nagiging panghuhusga sa'yo. Yung mga taong nagnanais gumawa ng paglilingkod sa Diyos, even sa pagdating ng misyon. Yung mga taong sinisikap pumunta doon para maglingkod. Parang nahihiya ka sa sarili mo kapag ka nakikita mong ginagawa nila yung best nila. Wala naman silang pwedeng nasasabi sa'yo, pero parang meron silang nasasabi sa loob ng isip mo. Dahil ikaw mismo maraming daladalang maling impormasyon, maling pagkilala sa sarili mo na hindi mo dapat nilalagay dyan bilang mga mananampalataya ng Diyos. Naintindihan ba ninyo? Diba? We create judgment sa sarili natin, tapos magkakaroon ka ng hatred sa ibang tao kahit wala silang sinasabi. Napaka-perfect na mga nasa simbahan kahit wala naman silang sinasabi. Nafe-feel mo yung judgment na matagal mo nang itinanim. Because yung identity mo kay Kristo at yung identity mo sa sanlibutan nagtatalo. Kaya yung mga may identity sa kay Kristo nagiging opposed din. Bumabangga din doon sa pinipilit mong personality na hindi yun yung kalooban ng Diyos sa'yo. Hindi ka makapaglingkod, hindi mo magawa yung paglilingkod na gusto mo. Di ba? Affected ka, hindi mo matanggal. Sabi ko nga, even yung phone. Nasa mission tayo, pero nandun ka sa piso wifi, nagmi-mission. Di ba? Na-evangelize mo yung internet. Hindi ka makapag-focus sa mission, hindi ka attentive dun sa ginagawa ng lahat. Diba? Kailangan ka pang kalibitin, kapatid, dito ka. Kailangan ka pang tawagin. Kailangan pang ipapansin sa'yo kung ano yung ginagawa ng lahat para makatulong ka. You know? You are not ready to do yung kalooban ng Diyos doon sa lugar kung bakit ka pumunta doon. Kaya sabi ko noon, di ba, ba't nandun ka? Why are you there? What are you doing there? And why are you praying right now? What are you praying for right now? Napaapektuhan yung inyong mga panalangin para makapaghanda. Sinabi ng Diablo kay Jesus Christ, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. That's the total offer against dun sa kanyang identity. Yan nga yung dinidescribe ko kanina. Yung sanlibutan na identity, na magiging identity ni Jesus Christ versus dun sa identity niya bilang anak ng Diyos. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. Sabi ni Satan, hindi ko siya ma-deceive gamit yung katotohanan ng salita ng Diyos. Then, tatry ko siyang bigyan ng offer. Sabi ni Satanas kay Adam and Eve, you will become wise. Magiging katulad niya kayo. Magiging kagaya kayo ng Diyos na may kakayahang mag-isip ng mabuti at masama. Binigyan niya ng offer. He offered them, although sinasabi niya yung katotohanan, but also binibigyan niya sila ng offer, ng option to take that desire and be deceived. Yung identity ng sanlibutan, ano yung kay Eva at Adan, di ba? Yung knowledge of good and evil. Nadala-dala na ni Jesus Christ nung sa temptation na ito. Tapos dinadagdagan pa ni Satanas yung temptation na magkakaroon siya. Ibibigay ko sa iyo yung lahat ng yan na nasa sanlibutan.
Ibinigay na lahat yan sa akin. Binigay na lahat ng kapangyarihan na yan sa akin. Sambahin mo lang ako at magpatirapa ka. Iwanan mo lang yung identity na meron ka bilang anak ng Diyos at sa akin ka kumilala ng pagkatao mo. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanya, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Tingin niyo ba kung hindi tinake ni Adan at saka ni Eva yung temptation na yon? Sabi dito, pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Satan will just depart from them. And when we will not think so much of this, yung mga bagay na makasanlibutan, the devil will depart from us. Tandaan ninyo yung mga bagay na yan. Sabi nga kanina, yung pagkain, food, clothes, and shelter, yung mga major na needs ng tao, hindi pa rin yan yung dahilan. Hindi sa lang yan sa mga bagay na yan nabubuhay yung tao. Yan yung mga major eh. What more pa yung mga minor needs, di ba? Na madalas mas mataas pa yung temptation sa atin kaysa doon sa mga major needs. 'Di ba? Buti sana kung lang mga major needs na lang yung pinaghahandaan natin. Okay lang yun eh. Para lang yan sa future, sa ikabubuhay ninyo araw-araw eh. Pero yung mga minor needs na mas mataas pa, na hindi mo maiiwanan, versus dun sa identity natin bilang mga mananampalataya, handang-handa nating isakripisyo. Yung oras para sa Diyos, yung paglilingkod para sa Diyos, yung mga gawain para sa Diyos. Wala na lang para sa Diyos. Di ba? Naghahanap tayo ng mga dahilan para protektahan yung identity na to. Dito, solid na gagawa natin. Pero ito, ang dami nating dahilan para hindi ito gawin. Yung mga para sa Diyos. Ang madalas, sabi ko nga nung una pa sa inyo, hinahanap nating mga dahilan para hindi natin magawa yan sa loob mismo ng simbahan. Kaya nga, do not take the deception. Kayo na mga nananatili sa pananampalataya, do not take the deception of the devil. Keep your identity with God. Keep your fellowship with one another. Deepen yourself with words of God, with more humility, with more humbleness, with more right thinking. Yung mga bagay na deception, hindi yan mahalaga. Ang mahalaga yung kung paano mo kinikip yung sarili mo bilang mananampalataya dahil yun yung kalooban ng Diyos sa'yo. Forgiveness, di ba? Love, understanding, truth, di ba? Yan yung mga bagay na mas magpapahalaga ng identity at mas mag-iingat ng identity natin sa ating Panginoong Hesus. Pagkatapos iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. So, yun ang deception ni Satanas. May dalawang hari na naghari dito sa mundo. Napagtugumpayan ng ating Panginoong Hesus yung paghahari niya dito sa mundo. Kaya kilalanin nating mabuti kung sino yung maghahari sa atin. Yung sanlibutan ba, si Satanas ba? O yung Kristo na nagligtas sa atin, si Jesus na nagbigay sa atin nag-restore sa atin ng image ng Diyos kung paanong nag-fall si Adan at si Eva. Nilikha tayo sa wangis. Diba? Ng Diyos. Which is yung description ni Jesus Christ. Ni-restore niya yung image natin sa Diyos. Become like Christ. Sabi nga ng Bible, maging kagaya tayo ni Kristo. Dahil siya yung image ng Diyos. Siya yung magre-restore ng image natin sa Diyos. Pag nakilala natin siya. He will be our King. He is our King. He is the King of Israel. Siya yung haring iniintay ng Israel, ng bayan ng Israel, na hindi nila kinilala bilang hari. Pero naghari siya,
hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa buong mundo. And hanggang ngayon, kumikilos yung deceiver para i-deceive yung tao. Pero sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, He will make clear of all our identity, of all our patience dito sa mundo na ito. Lahat ng ating mga pagtitiis, lahat ng ating mga pagbabata sa mga sitwasyon na nangyayari sa mundo. He will save us all from all of this. He will redeem us. Magkakaroon ng redemption, magkakaroon ng resurrection of the dead. Manatili lang tayo dun sa identity na yun. Nalangin tayo. Manamin sa langit muli, salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin. Pang makilala pa namin ng lubos yung aming mga sarili, Panginoon. Bilang mga mananampalataya mo, Panginoon. Lord, salamat sa pagliligtas mo. Salamat doon sa pagtitiis mo, doon sa temptation ni Satanas, Panginoon. Lubos kaming nagagalak, Panginoon, sapagkat na-overcome mo yung lahat ng ito. Dahil lahat ito ay para sa aming kaligtasan. Dahil lahat ng ito ay para sa aming ikaliligtas, ikasasalba, Panginoon, sa sanlibutan ito. At napagtagumpayan mo lahat ng ito, Panginoon, dun sa krus ng Kalbaryo, na pinagtaisan mo para sa lalim ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat ng marami. Nawa lahat ng nasa simbahan ngayon, Panginoon. Pagpalain mo sila. Linisin mo yung kanilang mga puso. Hipuin mo yung kanilang mga isipan. Burahin mo, Panginoon, at alisin lahat ng kasamaan at tinanim ni Satanas, Panginoon. Lahat ng kasinungalingan. Turuan mo kaming maging tapat sa isa't isa. Tulungan mo kaming manalangin ng may pagpapatawad at pagpapalaya, Panginoon, sa aming mga sarili. Sa pagkakabihag ni Satanas, Panginoon, sa mga kasinungalingang daladala namin, even sa mga katotohanan na ikinakala namin, makakabuti sa aming pagkilala, Panginoon, sa isa't isa. Lord, palayain mo kami. Iligtas mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Yan ang aming pinakadinadalangin sa bawat isa. Iligtas mo ang bawat isa sa amin, Ama. Iligtas mo ang bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, at nakikinig, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na mahalin ang isa't isa. Tulungan mo kami na magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, ng puso at ng isip, upang mapalakas namin, Panginoon, at mapagtibay ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salitang nagre-restore, Panginoon, ng naranasan naming pag-ibig mula sa iyo buhat pa nung una. Pagpapaalala sa amin, pahalagahan ng mga bagay na ito, higit pa sa kung anumang material na bagay, higit pa sa kung anumang walang kabuluhang usapan, Panginoon. Yung pag-ibig na pinaranas mo sa bawat isa, na nagligtas sa bawat isa, upang purihin ka, Ama, taas ka, dakilain ka, sa aming buhay at sa aming mga pagsamba, even sa araw nito. Maraming salamat, Lord, sa ilang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat in Jesus' name. Amen. And maraming salamat, mga kapatid. And again, welcome again sa ating Sunday service sa lahat ng nanonood sa atin sa online. Nawa, makasama namin kayo kung kayo'y malapit lang sa aming lokasyon dito sa Pagirwan, Florida Blanca, Pampanga. Welcome kayong umattend sa aming maikling Sunday service. Maraming salamat and God bless and glory to God.